Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Escudero, hindi kinaya ang kahihiyan sa malaking anomalya hinggil sa flood control projects na kanilang in-insert sa national budget ng bansa. Apat na mga senador ay sabay-sabay nakakasuhan at maaaring masibak sa pwesto anumang oras. PBBM nag-apoy sa galit sa apat na mga senador na sangkot sa kontrobersiya ng flood control projects. Pagkatapos kasi pumutok ang anomalya hinggil sa ghost flood control projects at substandard na flood control ay sobrang nagngingit ngayon ang taong bayan kung sino ang nagbulsa ng napakalaking pera na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na sana ay makatulong upang mabawasan ang labis na epekto ng baha sa mga Pilipino. Noong ibinulgar ng Pangulong BBM ang 15 mga contractors na di umano'y kumubra ng mahigit 100 billion na budget ng DPWH para sa flood control, ay nagsilitawan ang mga pangalan ng mga senador, congressmen at matataas na opisyal na konektado sa ilang mga contractors. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated ay di umano'y naging campaign sponsor na Escudero noong 2022 elections kung saan nagbigay di umano siya ng 30 million para sa campaign ni Escudero. Nabulgar din na ang San Jose Builders ay nagbigay din di umano ng 20 million kay Villanueva noong election campaign. Pati si Bongo ay dawit din di umano sa Alfrego Builders ng supply kung saan negosyo di umano ito ng kanyang pamilya. Isa pa sa iimbestigahan ngayon ay ang dating chairman ng Committee on Appropriations na kalaunan ay tinanggal sa pwesto na si Zaldico na may-ari ng SunWest Corporation na isa sa 15 contractors. Ngayon, ang napapansin ng marami ay bakit ang pinag-iinitan ngayon ay ang mga contractors at taga-DPWH at tahimik lamang sa mga senador at kongresista na maaaring may kinalaman dito. Dagdag pa ng marami ay dapat hindi ang Senado o ang Kamara ang hahawak sa investigasyon dahil mismo ang kanilang mga kasama ay maaaring sangkot dito. Mapupunta lang di umano ito sa wala kung ganoon. Nananawagan din ngayon ang mga netizens na tanggalin na si DPWH Secretary Bunuan at pati si Senator Villar ay dapat imbestigahan dahil siya noon ang DPWH Secretary habang ini-implement itong mga flood control projects. Inamin mismo ni Secretary Bunuan na mayroong mga ghost project sa 1st District ng Bulacan na balwarte ng mga Villanueva. Ang nakakagalit pa ay ang dike na di umano'y dineclare na 100% implemented sa Oriental Mindoro kung saan kahit isang semento ay walang nakatayo. Binadgetan ito ng bilyon-bilyon subalit saan napunta ang pera. Officials ng DPWH ay nalalantad dito. Pero mga kabunyog, pag-usapan natin, bakit yung mga pinaka-involved dyan ng pag-insert ng mga budget na yan, lalo na dyan sa flood control, lalo na itong si Chis Escudero, saka si Zaldico, mga kababayan pa naman namin to sa Bicol. Mga kabunyog, mga kababayan namin to sa Bicol, pero nakakahiya ng mga ito. Nakikita nyo ba si Escudero na nagsasalita? Nakikita nyo ba, naririnig nyo ba si Zaldico na nagsasalita? Wala, di ba? Ang tahimik nila, di ba, Kabunyog Amado Fabian? Bakit sobrang tahimik ng mga ito? Bakit sobrang tahimik? Hindi dininaya ni Chis Escudero. Tandaan nyo mga kabunyog, hindi dininay ni Chis Escudero yan. Nang inisyu yung 142.7 billion na insertions, at alam naman natin malaking bahagi ng 142.7 billion na yan na insertions ay flood control projects. Anong sabi ni Chis? Mga kabunyog, anong sabi ni Chis doon sa 142.7 billion na insertions? Anong sabi niya? Hindi niya din na yun. Ano lang ang sabi niya? Kung naalala nyo. Anong sabi ni Chis mga kabunyog? Balikan natin yon. Nung kainitan ng issue ng 142.7 billion, Kabunyog Manuel Oy, anong naalala niyong sabi ni Chis Escudero? Tingnan ko nga dito sa Facebook ko. Kabunyog. Anong sabi ni Chis Escudero, Kabunyog Nonong Raymond, ni Nicleta Baro? Kumusta? Nong, salamat sa pag-send ng stars. Anong sabi ni Chis Escudero? Kung naalala niya ninyo, 1% lang daw, 2% yan Koreans. Ang sinasabi niyang 1%, yung sa yung 5.6 billion ba yon, yung sa kay Lubiano na kontrata.
Pero yung 142.7 billion, 2% lang daw yun. Di ba? 1/4. Ang sinasabi ni Chis Escudero noon, bakit ako ang pinag-iinitan nyo? Mas marami yung kanila. Di ba? Parang ganun yung punto ni Chis Escudero noon eh. Bakit ako ang pinag-iinitan nyo? Mas marami ang kanila. 2% lang ito. Ha? Naintindihan na natin ngayon mga kabunyog. Naintindihan na natin. Oo nga naman. Sabi ni Senator Ping Lacson, ang pinag-usapan ng mga budget sa flood control mula lang 2023 to 2025 ay 1 trillion. Mga kabunyog, 1 trillion. Sa loob lamang ng 23 to 2025, ang flood control projects ng DPWH ay 1 trillion. Kaya pala naman sinasabi ni Chis na yung kanyang 142.7 billion ay maliit lang eh. Maliit lang. Oh, mga kabunyog, ito na. Ito na. Sino ang nag-implement? Sino yung kontraktor na nagbigay kay Chis ng 30 million? Sino? Si Lubiano, yung Center Waste Construction ng Sursugot. Wala tayong patunay. Oh, ang sasabihin ni Chis niyan, yung 'di ba, ang palusot daw niyan sabi ni Makalintal. Yung palusot daw yun ni Chis na pipwede, hindi naman yung construction company ang nagbigay. Corporation naman yun, hindi naman yun. Si Lubiano mismo, pwedeng sabihin naman ni Lubiano, individual capacity niya yung pagbigay. So hindi naman illegal yun. Wow! Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Saldico, 2025 pa lang, ito, balikan nyo ito mga kabunyog. Noong 2024, last year, pinagdidiskusyonan na yung budget na yan. Kung maaalala nyo, ako mismo, sinasabi ko noon, PBBM, huwag mo munang aprubahan yan. Maraming insertions dyan. Kung hindi mo alam yan, pag-aralan mo muna. Kung nakita mo na, ibalik mo sa house. Naalala nyo yun? Dahil nga doon na NBI ako eh. Mga kabunyog, kung naalala nyo. Nitong Mayo matapos ang elections, nag-attend ako ng hearing sa NBI. In-NBI ako. Bakit? Nagkomentaryo ako sa issue ng budget. Nagkomentaryo ako sa issue ng budget. Yun lang. Kaya ako, hindi lang ako ngayon nagko-komentaryo dyan sa budget na yan. Kayo mga kabunyog na nakakakilala sa akin, sumusubaybay lagi sa akin. Ha? O shout out sa anak ni Jacka Building 6780 Aberon. Sa anak niyang si Mary. Shout out. Kung maaalala nyo, noon pa nagsabi na ako. Nagsabi na ako noon pa. Yung komentaryo ko nga noon, sabi ko, PBBM, huwag mong aprubahan yung budget. Ang daming insertions daw dyan. Oh, salamat Korean sa pag-send ng donation. Oh, sabi ni Jugeni Serrano, tama ka, attorney. Kayong mga followers ko, hindi ba noon pa, nagkomentaryo na ako dyan? Sabi ko, nilusot nila Saldico yan, marami daw na insertions. Marami talaga. Ha? Kaya lang, ang ginawa naman kasi ni PBBM, inaprubahan ka agad eh. May dinis-approve lang siya, 20 billion yata. Ang liit nun. Ang liit nun. O ngayon, nalaman na natin ngayon yung extent ng insertions na ginawa. Kung sinasabi ni Chis Escudero, yung sa kanyang insertions ay 2% lang, ibig sabihin nun, sila Saldico, ang daming insertions. Ngayon, tama naman si Tubi Tiangco, yung congressman ng Nabutas. Ilabas nyo kasi yung small committee report. Kasi nandun kung sino yung nag-insert at magkano ang in-insert. Gaano talaga kalaki ang insertions. Wala eh, hindi na makita sa records kung magkano talaga eh. Ang nilabas na lang na insertions ngayon, yung kay Chis, 142.7 billion. Inamin naman ni Chis, ang sinisisi niya ngayon. Alam ko na kung sino ang may pakana na ilabas yung insertions na yan na ginawa ko. Sila Saldico. Kasi galit sila na hindi ko tinuloy ang impeachment. Sabi daw ni Chis, di ba? Sabi ni Chis, ano yan? Demolition job yan sa akin. Hindi demolition job yun, Chis Escudero. Kahit wala namang impeachment issue,
Talagang hindi ka namin mapapatawad sa ganyan. Talagang magkukomentaryo kami at magkukomentaryo. Ang sabi lang ni Chis Escudero, ang sabi lang mga kabunyog ni Chis Escudero, maliit lang naman ang 142.7 billion. 2% lang yun. Tapos nang lumabas na yung si Lubiano, Lawrence Lubiano na nag-donate sa kanya ng 30 million, ang sabi ni Chis, hindi ko naman alam ang mga transactions ni Lawrence Lubiano. Basta't binigyan niya ako ng 30 million, pero hindi ako kasusyo niya, hindi ako nakikialam sa mga transactions niya. Maniwala naman kayo. Ganon din itong si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, ang sabi naman ni Joel Villanueva, binigyan siya ni Acusar. Ito naman hindi flood control, housing ito housing. Si Acusar, yung naging secretary ng housing, DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Pero bago naging secretary ng housing, kontraktor yan, New San Jose Builders. Binigyan naman si Villanueva ng 20 million campaign contribution. Tapos sasabihin niya, sabi ni Joel Villanueva, wala akong anumang mga involvement sa mga kontrata. Wala. Ibig niyong sabihin, binibigyan kayo ng mga ganong contributions, 20 million, 30 million, walang kapalit yon. Wow, ang tindi naman ninyo. Sino naman pinagluloko nyo niyan, Chis? Sino naman pinagluloko niyan? Binigyan ka ni Lawrence Lubiano ng 30 million, walang kapalit? Samantalang alam natin na kontraktor si Lawrence Lubiano. Ibig sabihin, yung parang ganito yan mga kabunyog. Pinagluloko tayo, ganito Si Chis Escudero, senador. Mayroon siyang insertions na 142.7 billion. Inamin niya yun. Ang sabi niya lang, maliit lang naman yun. 2% lang. Tapos, yung nagbigay sa kanya ng campaign contribution, si Lubiano, may-ari ng isang construction company, kontraktor, yung Centerways Construction, na nakakuha ng malalaking kontrata, 5.6 billion yata yun doon sa flood control. Ngayon, sasabihin ni Chis, wala naman akong alam sa mga transactions ni Lubiano. Wow, ganon. Tinulungan ka ng 30 million? Hindi mo susuklian yon? Sino namang maniniwala sa iyo niyan? Walang kapalit yon? Ay, wag nyo nga kaming pinagluloko. O ngayon, nasaan si Chis Escudero? Tahimik. Yung committee ni Marcoleta na dapat imbestigahan niya, kasamahan niya mismo si Chis Escudero, si Bongo, imbestigahan niya. Imbestigahan niya, yung Centerways Construction, gawin ni Marcoleta, tanungin niya. Mr. Lubiano, totoo bang nag-donate ka ng 30 million sa campaign fund ni Chis Escudero, ni Senate President? Di ba? Bakit hindi na pag-uusapan yun? Bakit hindi na pag-uusapan? Kontraktor yun, top 15 kontraktor yun, kasama yun dun sa 15 contractors. Mga kabunyog, mga kababayan, bakit hindi nauungkat yung donation ng Centerways Construction doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon? Parang tahi-tahimik, Hindi pinag-uusapan sa committee ni Marcoleta yung Centerways Construction kasi yun ang nag-donate kay Escudero ng 30 million. Si Lubiano. Pangalawa, bakit hindi na pag-uusapan yung kontraktor ni Bongo, yung half-brother niya, naka 329 million sa Davao yun, Ngayong 2023 to 2024 yun, 329 million. Bakit hindi na pag-uusapan? Sige, pwedeng sabihin natin, hindi pa naman tapos, may kasunod pa. Okay, abangan natin. Pero pag hindi nyo pinag-usapan, yung campaign donation nung ni Lubiano kay Chis Escudero, ay may pinagtatakpan kayo. Kung hindi ninyo pag-uusapan sa Senado, yung half-brother ni Bongo na Alfredo Construction, may pinagtatakpan kayo. Di ba? Ang sabi ni Marcoleta, kung nakapagtataka, bakit ang Leyte, hindi naman flood-prone area, daming flood control projects? O syempre, ang tinatarget niya doon si Romualdez. Okay yun! Wala tayong problema doon. Imbestigahan niya yung Leyte kay Romualdez, wala tayong problema. Pero imbestigahan din yung kontraktor na na-involve kay Escudero, si Lubiano. Anuhan din yun. Dapat kasama yun. Yung Alfredo Construction, kasama yun. Yun. Wala akong problema kung imbestigahan ni Marcoleta yung Leyte. Bakit? Tama lang yun. Tama lang yun. Hindi naman natin pinuprotektahan sino man.
'Di ba? At sabi nila, hindi, simula pa lang. O sige, ipatawag nyo rin ang i-ano nyo rin ang SunWest, isa-isahin nyo ang mga kontrata niya. 'Di ba? O ang problema kasi, alam naman natin na pagdating na doon sa tinatawag ni Tubi Chanko na small committee, yung maliit committee na lang, ang nag-usap kasi hindi BICAM eh. Ang nag-usap yung small committee. O, magkano ba ang mga insertions doon? Sino ang may gawa ng mga insertions na yon? Ilan doon yung flood control? Yun. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yan yun. Imagine ninyo, ito yung imagine ninyo. Sabi ni Ping Lacson, mula 2011, ibig sabihin Pinoy na yan Pinoy. 2011 to 2025, ang kabuuang flood control projects ng DPWH ay ilan ba yun? Ilan bang trilyon yun? Ilang trilyon yung ang kabuuang flood control projects ng DPWH sa ilalim ng mula 2011. Ito yung sabi ni Lacson. Mula 2011 ay 1.9 trillion. Mga kabunyog, 1.9 trillion. Ngayon, sa 1.9 trillion na yan, mula 2011 to 2025, ito ang tindi. 2023 to 2025, Marcos na yan. 2023 to 2025, tandaan nyo, 1 trillion. Di ba ang tindi? Di ba ang tindi nun? Ulitin ko sabi ni Ping Lacson, mula 2011 to 2025, ang flood control budget ng DPWH ay 1.9 trillion. Pero mula 23 to 2025, 1 trillion. Ibig sabihin, grabe, talagang sobrang lumubo ang flood control sa ilalim ni Marcos. Hindi naman natin masisisi si Marcos. Sinabi na ni Marcos, hindi ako involved dyan. Salamat Alan Luna Salamat sa pag-send ng donation. Sabi ni Marcos, hindi ako involved yan. Imbestigahan yan. Okay. Mabuti naman kung hindi ka involved. PBBM. O sige. Kaya lang, malaman namin sino palang involved yan. Imaginein mo, 2023 to 2025, 1 trillion. Yan yung sabi ni Lacson, Yan yung sabi ni Lacson. Okay, paniwalaan natin si Lacson. Ibig sabihin, grabe ang inilubo ng budget ng 2023 to 2025. At sino ang House Appropriations Committee Chair niyan? Itong si Saldico eh. At si Saldico, doon sa 15 na nangungunang contractors na pinangalanan ni PBBM na nakakuha ng napakalaking mga budget sa flood control, dalawa doon ay kila Saldico, yung SunWest sa Hightone. Yung SunWest, ang founder niyan si Saldico. Pero sabi niya, hindi na daw siya dyan involved mula 2019 kasi nagpolitiko na siya. Yung kapatid niya naman na si Christopher Co, yun yung Hightone. Bakit sila hindi makita ngayon? Nag-hearing nung isang araw, wala yung Hightone, wala yung SunWest. Okay, sabihin nating busy sila. Busy. Okay, sa susunod, abangan natin. Tapos yung constructionist yung Centerways Construction, yun naman ang nagbigay kay Chis Escudero ng 30 million, si Lubiano. Natin. Dapat mapag-usapan yan. Dapat mapag-usapan yan. Hindi pwedeng hindi ito pag-usapan. Ang nakakalungkot lang, alam naman natin na yung sinasabing small committee, yung sinasabing small committee, wala nga namang sila dyan ang involved, si Chis Escudero at saka si Saldico, tapos hindi sila magpapaliwanag niya. Pag hindi nagpaliwanag si Chis Escudero at si Saldico, ano ba talaga ang nangyari dyan? Wala namang maniniwala dyan sa investigasyon na yan ng Senado at Kamara. Kaya nga, di ba ngayon pa lang, si Leila de Lima nag-object na. Sabi ni Leila de Lima, hindi ako sang-ayon na ang Kamara, ang House of Representatives ay mag-iimbestiga sa flood control. Tayo na nga ang nababanggit yan eh.
Tayo na nga ang nababanggit dyan. Ang dami na nating mga kasamahan sa Kongreso na involved dyan, napapangalanan dyan. Bakit pa tayo mag-iimbestiga? Maniniwala ba ang tao sa atin? O, di ba? Tama naman si Leila de Lima eh. Tama si Leila de Lima. Yung mga TRICOM na yon, hindi reliable yun. Walang kredibilidad yun. Ha? Di ba? O, ano yan? Para kayo niyang si Dracula, para kayong para kayong mga vampira, nawala yung mga dugo na dugo doon sa blood bank, tapos ang mag-iimbestiga ay kayo mga vampira. Oh, pwede ba 'yon? Wala akong maibang maisip na ha? 'Di ba? Oh, may blood bank, nawala yung mga dugo. Ang mag-iimbestiga, bakit nawala yung mga dugo? Paano nawala 'yon? Ay mga vampira. Ganyan ang mangyayari sa atin. Kabunyog. Yung mga magnanakaw ay mag-iimbestiga ng mga nangyaring nakawan. Yan. Reliable ba yun? Shout out Tags TV. Kaya tama si dating Senadora Leila de Lima, ngayon ay Congresswoman. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, I object dito sa TRICOM. While na maganda ang objective niya, imbestigahan ang mga flood control. Pero paano naman tayo magiging credible? Tayo na nga ang mga pinapangalanan dyan eh. Sabi ni Leila de Lima. Yung mga kasamahan natin dito sa Kongreso, nai-involve na nga dyan, tapos tayo pang mag-i-imbestiga. Ha? O sabi ni Ernesto Ramirez, bakit di mo sinabit si Tamba? Tuta ka rin kaya isama nyo na si Romualdez. Bakit hindi nyo rin isama si Romualdez? Ha? O gusto ni Ernesto Ramirez? Wala akong kontra dyan. Yan ang problema sa inyo. Ha? Kala ninyo bayad ako ni Numan? Wala. Sa mga nakakakilala sa akin, si Attorney Enzo Recto po ay hindi bayad ni Numan. Wala. Ha? Kaya ito, ang sinasabi lang natin, si Tubi Tiangco. Si Tubi Tiangco, ano rin yan? Unang-una, doon sa Nabutas, di ba? Congressman ang Nabutas si Tubi Tiangco. Doon sa Nabutas, mayroon din project ang St. Timothy, si Diskaya. Yung controversial na si Diskaya. Yung tumakbong mayor ng Pasig na contractor pala. Ngayon, mayroong project doon sa Nabutas. Ba't hindi binabanggit ni Tubi Tiangco si Diskaya? Hindi niya ba alam na may project din yon doon sa kanya sa Nabutas? Sinulatan siya noon ha. Sinulatan siya ng DPWH tungkol sa project ng Timothy. So ibig sabihin, alam yan ni sino yan? Ha? Alam yan ni Tubi Tiangco. Anyway, kaya itong si Tubi Tiangco, hindi rin maganda ang kredibilidad nito sa totoo lang. Kaya lang sa pagkakataong ito, dahil kalaban niya sila Romualdez at si Saldico, sabi niya, si Saldico lang ang dapat makakapagpaliwanag ng mga insertions na yan. Kaya hinahanap ko nga yung minutes, yung record ng small committee report. Ang problema, wala silang mailabas. Talagang tinitira ni Tubi Tiangco itong si Saldico. Si Saldico naman hindi lumalabas. Kaya sabi ni Tubi Tiangco, nagsimula ilang araw na mula na magsimula itong 20th Congress, hindi ko pa nakikita si Saldico eh. Hindi ko alam kung nasaan siya. Di ba? Hayaan niyo mga kabunyog, naglalabasan na ngayon ang mga ito. Naglalabasan na. Kaya lang, si PBBM nagsabi siya. Okay, sabi ni PBBM, imbestigahan ang mga flood control na yan. Wala akong isasantuhin kaalyado man o hindi. Kung kaalyado ka at ikaw pala'y sangkot dyan, pasensya na, hindi na tayo magkaalyado. Sana tutuhanin ni PBBM yan. At ito namang mga kaalyado niya na nababanggit ang mga pangalan tulad ni Saldico, humarap kayo. Humarap kayo. Kung hindi kayo diyan, wala kayong problema diyan, wala kayong pananagutan diyan, ay di harapin niyo. Ganon din ikaw, Chis Escudero. At ito namang mga nag-iimbestiga tulad ni Marcoleta. So, nagsimula na ang pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Marcoleta, yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung House nagsimula na rin sa pangunguna naman ni Terry Redon. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, ang kapansin-pansin dito, hindi talaga tama, no?
Hindi talaga tama na ang Senado at ang Kamara ang nag-iimbestiga dito. Wala namang ano eh. Ang dinidiin lang nila yung mga kontratista. Ha? Mga kontraktor at saka yung DPWH. Tama naman. Dapat naman talagang mapanagot, ma-expose, malantad itong mga ginagawa ng mga kontraktor na ito at ng DPWH. Wala tayong issue dyan. Tama lang yun. Pero, unang-una, sino ba ang, kaninong project ba yung mga yan? Kaninong project ba yung mga yan? Kapag may mga projects, linalagay doon yung pangalan ng senador. Ha? Through the efforts of Senator, kumbaga nagpapasalamat, halimbawa, yung isang lugar na mayroong proyekto, nilalagay doon kung kanino yun. Through the efforts of Congressman ganito, through the efforts of Senator ganito. Oh, bakit hindi panagutin yung mga senador at kongresista na yan? Oh, unang-una, alam naman natin yan, na yung mga project na yan, nilakad yan ni senador, linakad yan ni congressman. At sinabi na nga mismo, halimbawa, nila Mayor Magalong at ng lahat ng resource persons dyan, ang naglalagay ng kontraktor dyan, yung kongresista at yung senador na may lumakad ng pondo na yan. Kaya nga dyan nagkakaroon ng kickback. O bakit ngayon, walang lumalabas na papel ang mga senador? Sila pa yung parang bayani dito. Sila pa yung parang bida dito. Tulad dun sa pagdinig ng Senado kanina. O imagine nyo yan. Sila Bungo, sila Mark Villar, sila Gringo Estrada, sila Joel Villanueva. Sila pa yung mga bida kanina. Pinagagalitan nila yung DPWH, pinagagalitan nila yung mga kontraktor. Tama lang naman. Pero sila pala, ano ang kanilang hindi pala sila dyan? Samantalang alam naman ng buong bayan na itong mga senador na ito, sila ang nag-insert ng mga proyektong yan. Tulad ng ginawa ni Escudero, yung 142.7 billion. Kanyang insertions yun. Ganon din si Saldico. Yung mga insertions nila. Para kanino yon? 12 billion sa probinsya ni Joel Villanueva. 3 billion. Para kay Bongo. Oh, yan yung mga nakalagay dun. Kahit yung mga distrito ng mga kongresista, ang naglalagay dyan ng mga proyekto, mga kongresista. Ngayon, yung mga flood control na yan sa mga distrito, ang lumakad niyan yung mga kongresista. O ngayon, sila rin ang naglalagay dyan ng mga kontraktor. Kaya itong mga kontraktor na ito, bata lang naman ito ng senador. Bata ito ng kongresista. Hindi naman yan magiging kontraktor niyan, kung hindi yan ang ginusto ng senador o ng congressman na lumakad ng pondo na yan. Malinaw dyan ang mga sabwatan. Bakit ngayon, sa sabwatang ito, hindi lumalabas yung sabwat, yung papel ng congressman, yung papel ng senador. Kaya ang nangyari dito, galit